Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Biblia upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang atin hong paksa ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi patungkol sa salvation or kaligtasan. Ito ang pinakamahalagang paksa na dapat bigyan pansin ng bawat isang tao. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, relihiyon o personal na paniniwala, ang paksa ng kaligtasan or salvation ay isa sa pinakapangunahin na dapat pagtuunan ng pansin. At sa Bible ay may tagpo na kung saan malinaw na tinanong ng isang tao ang isang apostol kung paano nga ba ang paraan ng kaligtasan. At salamat sa Diyos sapagkat nagbigay ng malinaw na sagot para dito. Masusumpungan natin ito sa Acts chapter 16 verse number 30. Basahin natin ang tanong. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Or sa Tagalog, ang pagkakasabi ito, nang sila'y dalhin sa labas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Again, ito ay napakahalagang tanong. At kung ikaw ang tatanungin ngayon, ano ba ang isasagot mo? Well, sa experience ko ho sa pakikipag-usap sa mga tao, madalas ang mga sagot na nakukuha ko ay magpakabait ka, gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa kautusan, huwag kang gagawa ng masama. At minsan nakakatanggap tayo ng sagot na, well, umanib ka dapat sa tamang relihiyon, or sumunod ka sa tubig ng bautismo, o may mga pagkakataon ay kombinasyon ng dalawa o ilan sa mga ito. At bago ho natin tingnan ang sagot dito sa tanong na napakahalagang tanong ho na ito, ay gusto ko hong bigyan ng pansin ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang kaligtasan na tinatanong ng taong ito ay hindi patungkol sa pisikal na kaligtasan, sapagkat nagkaroon na ho ng kausap na yun ang tingin niya. Well, hindi ito kaligtasan mula sa kahirapan sa buhay, mula sa sakit, or sakuna, o aksidente, or pisikal na kamatayan. Hindi po yun. Sapagkat kung titignan natin ang konteksto ng talatang ito, si Pablo at si Silas ay nasa Philippi at sila'y hinuli dahil pinalayas nila ang isang masamang espiritu na nahandun sa isang dalaga at ito'y nagdulot ng pagkawala ng ng kabuhayan, no, ng pagkukuhanan ng pera ng mga umaabuso dito sa dalagang ito. At sila'y pinaratangan, ang mga apostol ay pinaratangan na sila'y nanggugulo at sila'y inaresto, pinagpapalo at saka sila inilagak sa pinakadulong kulungan. Actually, makikita natin to sa Acts chapter 16 verse 25. Ang sabi, and at midnight, nung nasa kulungan na sila Pablo at si Silas, anong ginawa nila? They prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. So ilan sa mga pagtagpo dito ay makikita natin na kahit ganoon ang kanilang kalagayan, sila pa rin ay nananalangin sa Diyos, sila pa rin ay nagpupuri sa Panginoon at umaawit sa Panginoon. Napakaganda. Pero hindi yun lang nagtatapos. Ilang sandali ay nagkaroon ng pagyanig o lindol nating matatawag. At ang nangyari, pag binasa niyo ho ang account na ito, ay nabuksan ang mga pintuan ng kulungan, naalis ang mga tanikala nila, at ang bantay ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog at nakita niya na bukas ang mga pintuan. At ang assumption niya, ang mga preso ay nakalaya, at ang ginawa niya, binunot niya ang kanyang sariling espada upang magpakamatay. Sa verse 27, ito ang ating mababasa, nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at nagtangkang magpakamatay. Pero sumagot si Pablo, ngunit sumagot ng malakas si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, naririto kaming lahat. At sabi nga ng isang Bible teacher, yun ang himala. Bumukas ang kulungan, natanggal ang tanikala, pero walang tumakas. Well, anyway, tuloy natin sa verse 29. Humingi ng ilaw ang bantay at tumakbo paloob at nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas.
Nang sila'y dalhin sa labas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? So makita ho natin na ang taong ito ay handa na sana siyang magpakamatay. So hindi siya takot sa physical na kamatayan. Hindi yun ang kanyang primary concern sa tagpong ito. Ang lahat ng mga bilanggo ay nahandun pa rin naman, walang nakatakas. So wala siya sa panganib. So, hindi niya tinatanong ang mga apostol patungkol sa anumang physical na kaligtasan. Hindi yun. Therefore, makukonclude natin na ang kanyang binibigyang pansin ay spiritual na kaligtasan. Number 2, na mahalagang bagay na gusto kong makita natin, ay ang tanong na sinagsasabing ano ang dapat kong gawin upang maligtas, ay maliwanag nagpapakita na merong pangangailangan ng kaligtasan. Hindi natin alam ang saktong relihiyon o religious background and moral background ng taong ito nagtatanong. Maaaring siya isang pagano or maaaring din siyang isang retiradong sundalo na yun yung madalas na nagiging bantay sa kulungan ng mga bagay panahon na yun. Pero masasabi natin ang bantay na ito'y tapat sa kanyang tungkulin, so much so na mas nanaisin niyang magpakamatay kaysa makita nakatakas ang kanyang mga presong binabantayan. Maaari hindi natin siya kilala pero may isang bagay na sigurado tayo. Ano yun? Siya ay isang makasalanan. Paano natin nasabi? Well, malinaw ang salita ng Diyos gaya ng susulat, walang matuwid, wala kahit isa. At pag binasa niyo ang kalat ng Romans chapter 1 mula sa verse 18 hanggang sa chapter 3 verse number 20, ito ang main point ni Pablo. Hudyo man o hintil, ang lahat ay makasalanan at nasa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos. Ang sabi pa sa talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kaya't lahat ng tao, anuman ang kalagayan sa buhay, halimbawa ikaw, kaibigan na nakikinig ngayon, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang kalagayan mo sa buhay, narito ang katotohanan, ikaw at ako ay makasalanan. Therefore, tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Bakit? Ang sabi kasi ng Biblia mula sa Hebreo 9, talatang 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. O dapat dito tayo ay makaramdam ng matinding takot. Bakit? Kakabasa lang natin, tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay hindi nakaabot sa katuwiran ng Panginoon. Anong mangyayari sa atin pag tayo ay humarap sa hukuman ng Diyos? Ano man ang iyong relihiyon, ganong ka mang kabait sa tingin mo at sa tingin ng iba, nananatili ang katotohanan na tayo ay mga nagkasala sa Diyos at karapat dapat labang parusahan. So dito lumalabas ang katotohanan na lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. At higit sa malamang, ang bantay, balik tayo doon sa Book of Acts, ang bantay na ito na nandun sa kulungan ay naarinig ang mga panalangin na Apostol Pablo at ni Silas, ang kanilang pag-aawitan, maaari narinig niya na mayroon pa rin pangangaral at ang pagliligtas na at patungkol sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, at nasaksihan niya ang isang klarong himala, yung pagyanig at pagbukas ng mga pinto at mga tanikala. At sa biyaya niya Diyos, nakita niya na kailangan niya ang kaligtasan. Well, nais kong tanungin muna, ikaw ba ay nakita mo na ang katotohanan ito? Nakita mo na ba ang iyong sarili na makasalanan? At hindi lang basta, well, no one is perfect. No. Makasalanan sa harapan ng Diyos at isang araw huhukuman ka. Naunawaan mo na ba ang bigat nito? Kung gaano tayo kadumi sa harapan ng Diyos? Kung gaano tayo hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon? At kung sa biyaya ng Diyos ngayon nakakaramdaman mo at nakikita mo yung bigat nito, well, narito ang mabuting balita. May sagot. May paraan para maligtas. Ang tanong, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Maliwanag ang tanong, maliwanag din ang sagot. Sabi ng salita ng Panginoon sa talatang 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yan ang sinabi sa talatang 31. At kanilang sinabi,
Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Now, hindi lamang si Pablo ang nagsabi nito. Ang sabi rin ni Juan ay ito sa John chapter 3 verse 16. Pamilyar na talata, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa talatang 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So mga kapatid, mga kaibigan, ito ay hindi malabo. Ito ay malinaw. Hindi magpakabait ka. Ang sagot ay hindi sundin mo to o sundin mo yon. Ang sagot ng mga apostol ay hindi umanib ka dito o umanib ka doon. Ang sagot consistently ng Biblia ito, si Jesus. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. So kung ang isang tao ay tunay na sasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, na si Jesus ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ito yung sinabi ni Pablo sa aklat ng unang Korinto. Sabi niya, ngayon ay pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang tungkol sa Ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap na siya naman ninyong kinatatayuan. Sa pamamagitan nito ng Ebanghelyo ay naliligtas kayo. So paano sila naliligtas? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung panghahawakan ninyong itong mabuti. Kung hindi, kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ano itong ebanghelyo na ito na kanyang ipinangaral sa kanila? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din namang tinanggap na si Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan. So napakaganda nung sinabi dito ni Pablo. Ito yung pinangaral niya at ito rin naman yung tinanggap niya. And here's the question. Tinanggap mo na ba ito? Si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. As in, nanampalataya, nagtiwala ka na ba dito? Hindi yung kabutihan mo o ano pa. So, hindi yung ginawa ni Kristo doon sa krus. At hindi lamang yon, at siya inilibing at muling binuhay, pagsapit na ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. So, ito yung ebanghelyo. Kasang ayon kay Pablo, Romans chapter 1 verse 16, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. So maliwanag ang tanong, mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang maligtas? Maliwanag ang sagot. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Walang ibang paraan ng kaligtasan sang-ayon sa Biblia, hindi si Jesucristo lamang. So ang hamon ko sa iyo ngayon, ikaw ba ay nanampalataya na kay Kristo? Tinanggap mo na ba ang ebanghelyo kagaya ng pagtanggap ni Pablo na pinapangaral patuloy ng mga apostol? Ikaw ba ay ligtas na?